Okay, so balik muna tayo sa whiteboard, guys. Balik na naman ulit sa whiteboard, guys. Okay, so 11 PM start na po tayo ng live. Balik na naman po tayo sa whiteboard. Sensya na kayo kasi yung TikTok Live Studio, may problem po kasi ang display settings, guys, no? May problem po. Kaya hindi ako makapag-live sa PC. So, habang inaayos pa yung TikTok Live Studio, dito muna tayo sa whiteboard kasi sayang naman, hindi naman yung ginagamit. Okay, start na ba tayo, guys? Para maano pa tayo. Okay. Game na. Okay. Sige. Okay. Antayin na natin yung announcement, ha? Guys. Okay. Sa mga balak po kayo mag-inquire, guys, huwag niyo kakalimutan na i-PM niyo na lang po ako sa TikTok account ko. It's me, Mean. May emoji po yan ng smiling face at yay. Ito yun. Puntahan niyo na lang ako. Ito po yun. Ito ba yun? Nalilito ko siya. Yan. Puntahin niyo na lang sa TikTok account ko. Kung meron kayo tanungan, sasagutan natin mga tanong natin. Minsan ko po pinupost yan. At kung pupunta po kayo sa blue up page, yung green up page, alam mo na. Punta kayo na sa MDA Tutor and Personal Vlog sa blue up page. Alam niyo na, paki-follow up ko dun sa blue up page ko. At magkakalimutan kung may kusang loob po kayong mag-donate. Kusang loob lang, ha. Kung napipilitan lang ko ayaw, di ayaw. Ayan na po yung CG. Alam niyo na, hindi ko na po yung sasabihin. Baka mabano ko. Okay, information, ha. Sige. Okay, 1 minute. Oh, yes. 1 o'clock na. So, start na tayo, guys. Okay, paki-share na lang po ng live ko para share in the blessing lang po. Libre ito sa panonood. Okay, tignan natin mga viewers natin, guys. 37 viewers. Maraming salamat po sa mag-ano, ha? Okay, alauna na pa tayo mag-live, ha? Okay, thank you po sa pag-send ng bash ko. At thank you po, Jelly, sa pag-send ng bag. More on limos din ako sa badge. Ay, Gitara, thank you po. Salamat. Okay, game na tayo. Ay. Okay. Ayan, balik na naman ako sa pagiging whiteboard na. Sira yung PC. Hindi ako makapag-update sa TikTok Live Studio. Mas maganda kasi sa PC, kasi nga, parang hindi ka lang nagsaya ng ito, kasi sa PC po talaga, maraming application, yun lang talaga. Guys, mas po tayo mag-tapping, 69 viewers po tayo. Antayin na natin maging 100 viewers. Ano ba, nakakamiss talaga mag-live sa whiteboard, guys, no? Ilang months na talaga yon. Hindi ko lang talaga matanda. Siguro mga 6 months na hindi ako nakapag-live sa whiteboard kasi updated na kasi yung computer na yon. Para wala nang kalat, di ba? 70 na viewers, antayin na natin. Baka share na lang po ng live. Okay. General mathematics lang po, ha? Okay, baka share niyo po ako kasi hindi naman po ako typically na mag-teacher. Ako po ay isang former accountancy student lang po, second year lang, pero magaling sa math. Yung sakto lang talaga. 83 viewers! So, sige, start na tayo. Nakakamiss lang. Grace Banaag, hindi ko po yung kilala si Grace Banaag. Baka nang mali po kayo sa pag-review. Lipat lang po kayo sa on IG. Sino ba si Grace Banaag? Hindi ko po yung kilala. Hindi naman kasi ako updated, hindi naman kasi ako nanonood ng balita, eh. Okay, start na tayo. Okay, bago po tayo mag-discuss on TikTok Live Studio, so magdasal muna tayo. Para mawala yung nervous nyo, mas nakakatulong ang Diyos. Okay, start na tayo. Dasal lang, guys.
Okay, amen. Okay, start na tayo. Ay, walang pangalan. Thank you sa pag-send ng batch. Bro, ano pong work nyo? Nasabay lang po ako. Dati encoder po ako. Ayoko, nag-fit na ako sa encoder kasi mababang sahod doon. So, bala ko lang kasi busy kasi ako. Hindi kasi ako araw-araw ako nagla-live. Wala akong ginagawa. Nag-ano kasi ako, nagre-review para for the civil service exam for the 2026 pa. Nantay ko pa po yung filing of application. So, marami kong ginagawa. Pero I will do my best talaga na ginagawa ko yung ginagawa ko. Para sa inyo, di ba? Libre lang naman kasi namang pumunta kayo sa Libre Center. Okay, start na tayo guys, ha? Okay, ano ba di-discuss natin? Under of General Mathematics lang po. Ano yun? Grade 11, grade 12, baka meron po kayong subject nun, but whatever. Baka sa mga old curriculum, try ko po yan, kasi rational inequalities. Alam ko naman, hindi ko namin pinag-aralan yan since high school. Wala kaming discussion ng ganyan. So, marami kasi namamali ang mga student about sa mga rational inequalities. Kasi pag inequalities na nag-uusapan, greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to, yun na po yung inequalities. Pero ang given, or yung pinaka-problem, kailangan naka-rational. Naiintindihan guys? Naiintindihan? Sa mga reviews dyan, pag nako-comment kayo ng mga negative, o yung mga, ano ba dyan, sa mga, ano ba yan, yung monitor ba ang tawag doon? Pakitanggal na lang po para baka mabiolate ako ni TikTok. So, wala nang bastusan dito, wala mga negative. So, just happy lang po talaga. Kung ayaw nyo, hindi ko namin pipilitin, pwede kayo umalis. Hindi ko namin pipilitin na gusto kayo ng math. Kung gusto nyo lang, kung interesado kayo, pwede kayo umalis. So, bawal ang bashing dito, bawal ang mga negative na comments. Well, thank you sa pag-send ng ba. Thank you. Maraming salamat, Lord. Nasa 1.6K na po ang heart reaction ko. Thank you, Kinchana. Kinchana, nining. Anong ginagawa? Tama na yun. Kung may pinagagawa siya, start na tayo. Okay, our topic for today in under of General Mathematics is all about rational inequalities. O, bukurahin ko muna yung mga information, ha? Okay, ha? Ito dapat pinapanood din. Yeah, thank you po, Kenchana. Okay na ba yung signal? Okay na ba yung signal? Narinig nyo pa, press 1. Pag hindi pa press 2, sige po. Okay. Nalakasan po yung boses ko, ha? Pag may namali ang lesson ko, paki-comment down below kasi misa kasi nagkakamali, kaya nobody's perfect. Let's start na tayo. Ano yung ibig sabihin ng rational inequalities? Magkaiba ang rational function at rational equation. Na-discuss ko na po yan sa dati kong live. Meron na po sa mga YouTube channel ko. It's Miriam Flores. Puntahan niyo lang. Kulay green yung suot ko, ha? Paki-subscribe na baka naman. Okay, game na tayo. Pag sinabing rational, from the word rational, isipin niyo pag rational. For example, 1/2 is a kind of the rational number. Kasi nga, ang rational, as expressed as A over B, tapos ang sagot niyo will be the exact at wala siyang decimal number or decimal part. For example, 1/2 is the part of the rational kasi fraction siya. Paano naman kapag 7 lang? 7 is the kind of the number. Pwede siyang whole number, pwede siyang natural numbers, pwede siyang integers, pero kasama na po yung 7 sa rational number kasi yung 7 over 1. Whole number, tama po kayo, Angel. Hindi lang basta whole number lang ang 7. Kasama na rin ang 7 ang rational number. Bakit? Kasi ang rational number, tinatawag lang siyang fraction form. Kasi yung 7, hindi lang talaga sagot lang ang whole number, kundi
7/1 kasi fraction po siya. Kaya ganun. Okay, kung susulatin ko man yung information, ha? Kailangan ko may kodi ko kasi hindi naman porke kapag mathematician, wala kami kodi ko. Kaya namamali kami. Pag viewers, ha? Indian, manod ka. Kapag rational inequalities tinutukoy, kailangan yung given is the rational, yung numerator and denominator will be the polynomial. Polynomial tinutukoy, ha? Grabe naman po kayo. General form of the rational inequality kapag ang R of X over Q of X, numerator and denominator, kailangan polynomial siya. Pag hindi nyo kasi alam ang mga tungkulin ng polynomial, balikan nyo yung restriction of polynomial. Except, kapag yung restriction of polynomial, guys, kapag yung exponent will be the negative, or may square root, or anything, bawal na po yun, kaya aral na mabuti, kaya ganun. Okay, general form, sige sulatan natin para makita ng mga viewers. Ano yun? General, sige lapit sa camera, Merian, para makita natin. Kamis talaga mag-whiteboard kasi ilang months na talaga. Hindi ko lang matandaan, ilang years po kung hindi ako nakapag-live sa whiteboard kasi may PC na kami, kabibili lang. So, general form of a rational inequalities. Ito po yung nire-request ng isang estudyante ko, isa sa senior high school na nahihirap sa rational inequalities. Bakit? Kasi marami na mamali. So, tuturuan kayo ng isa-isa, in step by step, na dahan-dahan. Sabi niya ni Vice Ganda, lahat ng pinapagawa is hindi po yan dinadaan sa pagmamadali. Kaya huwag kayong atat, ha? Pag atat lang po kayo, walang mangyayari sa buhay niyo. Lahat ng bagay, hindi po dinadaan sa pagmamadali. Tandaan niyo, ha? Maganda yung kasabihan ni Vice Ganda, ha? Idol ko po si Vice Ganda dati. Maganda magpatawa. Okay, balik muna tayo. General form of a rational inequalities. R of X over Q of X I is less than to 0. Hindi lang po talaga greater than lang. Included of the replace of the, sulatin ko muna to para mas maintindihan, where greater than can be replace. Pag sinabing replace, hindi lang po talaga ito magiging greater lang. Greater than talaga yan. Hindi lang talaga magiging ganyan. Kasama na po yung greater than or equal to, less than or equal to, or less than. Replace, pag sinabi replace, mapapalagay mo dito. Depende sa question. Ay, thank you po sa pag-send ng badge po. Naiintindihan, guys? Okay, para man natin malaman yung mga computation about sa rational inequalities, kailangan sumunod po kayo sa step by step para hindi kayo mahihirapan. Susulatin ko na. Dahil manood lang po kayo. Ang step nito, parang alam niyo mga steps. Number 1. Ang number 1, get 0 on one side of inequality. Hindi inequalities kasi pag inequality, singular lang po yun. Iisa lang. Kaya ako nilalagay ko yung ano eh. Maraming nalito sa mga English na problem. Ako, hindi naman talaga ako matalino sa mga English, pero slide lang talaga. Okay, get 0 on one side of inequality. Kailangan yung pinakadulo is 0 po talaga. Kung hindi po siya magsisiro, kailangan mo siyang i-simplify ulit. Kung marunong po kayo sa algebraic na manipulation. Okay, number 2. Pag number 2, get a common denominator. Yung mahihirapan sa mga common denominator, balikan niyo yung mga LCD. Pag hindi nyo kasi alam, kasi malaking problem ng mga estudyante, kung hindi nyo talaga binabalikan ng basic math, talaga mahihirapan kayo. Susulatan ko na, ha? Pakishare na lang po ng like or pakishare na lang po ng live ko para mas makita na naman yung viewers. Libre po ito, guys, ha?
Common denominator and combine terms. Combine nga eh. Ano ba yung combine terms? Like terms po, the same ang variable, at subtract depende sa cases. Basta naman po kayo, hindi yung magiging computation tapos hindi nyo alam ang mga concept of principle, mamamali na po kayo. Sabi nga ni Isaias Ginsmading, shoutout po kay Sir Isaias Ginsmading, kahit hindi kayo magaling sa math, pero marunong kayong magbasa at mag-analysis mga concept of principle, pwede yung pasok din ang pagiging matalino sa math. Okay, number 3. Find critical values. Doon ang papasok ang critical values. Or in short, CB. B as a victory. Tama po kayo, Jeremiah. Combined like this, istakla. Istakla! What? Grabe ka naman, Jeremy. Baka iba yung tinututo. Thank you sa pagsanambad kay Jeremy. Kasi susulatin ko manahan. Para hindi kayo mainit, manood lang po kayo sa live ko. Libre naman po. Libre. Bigay sa Panginoon. Hindi ako pinagdadamot sa mga skills niya. Nakakatulong naman po siya. Kasi magbayad kayo para magagastos kayo, di ba? Ang bayad lang, yung badge, nalilimos din talaga ako. Okay. Yan. So, numerator and denominator. Okay, basa na lang po yung mga steps, ha? Okay? Naiintindihan? Parang to si Doc Mikey. Parang ginagaya ko lang yung ginagawa ni Doc Mikey. Dentista po yun. So, find critical values for numerator and denominator. Naiintindihan? Nagets nyo? Ay, nandito po si Doc Doy. Hello po, Doc. Okay, number 4, graphs. Ay, nagtanong ako kay Doc Noy sa mga ngipin ko kasi sumasakit talaga. So, number 4, graph solution. Graph solutions on number line. Ano po ba yung number line? Pag hindi alam, aral na mabuti. Okay. Paano naman nag-uumpisa po kayong gumaling sa math? Kailangan malayo-malayo pa. Ay, step present po. Kasi malaking parabi, kapag uumpisa ka lang namang aral sa math, balikan niyo yung basic math. Tapos pag nag-master mo yung basic math, pre-algebra, pag marunong ka na, doon ang papasok ang algebra, trigo, geometry, anything. Practice po talaga kailangan. Okay, number 5. Test each. In verbal, ito madalas to tinatanong sa teacher eh. Ayaw nila ng inequality. Gusto nila. Nalate ako, ma'am. Mag-gold up po ako eh. Grabe ka naman ano. Ay, grabe naman joke mo, Steffi ah. Bawal yan ah. Mga ano tayo. Okay, test each interval of number line. Alam mo yung interval? Pag hindi nyo alam, aral na mabuti. Okay, yan na po yung mga step by step. Pag hindi ko yung nahihirapan, pag hindi nyo alam ang step by step, talagang practice makes perfect. Okay, thank you sa pagganon ng views na. Malapakan natin mga views na. Step by step ha. Number 1, ulitin ko. Get 0 on the one side of inequality. Kailangan yung pinakadulo is 0 po talaga. Pag hindi, simplify ulit yan. Kung marunong po kayo mag-algebraic, okay? Pag pangalawa, get a common denominator and combine like this. Kapag yung mga ibang case, depende sa cases. Common denominator and combine like this, depende sa sitwasyon nyo. Kung nahihirapan kayo sa mga rational na given. Number 3, find critical values of numerator denominator. Depende po sa test point. Malalaman natin siya, okay? Nag-attendance na ba? Late na po ako. Hindi po. Parang seryoso. Wala tayo sa school. Nasa bahay lang ako. Next, nagiging sa pag-send ng ba. Number 4, graph solution on number line. Kailangan makita ng teacher yung rational inequalities. Pag number line is the x-coordinate lang. Yun lang, x-coordinate. Nalilito sila. May kasamang y-coordinates, hindi yon, hindi yung kasama. Ang focus na sa number line, x-coordinate, naiintindihan? Ganyan yun.
At yung pinaka-last or not for the least, test each interval on number line. Kailangan nyo makita ng intervals, depende po sa teacher nyo, yun yung pinakapato. Kung ayaw ng intervals, pwede ba inequalities? Depende. Depende sa teacher, sa pinag-aralan nyo, nag-aral po kayo ng GenMath, tanongin nyo na sa teacher. Okay? Okay, sige, mag-solve na tayo ng problem. Yung pinakamadali lang para hindi kayo mahihirapan, chill-chill lang. Okay, so, paano natin mag-graph ang rational inequalities? So, ito yung pinaka-nahihirapan din ako sa mga ganito. Yung una, akala nila na nagko-cross multiply pala, hindi naman pala, nakalimutan mag-algebra. Okay, kaya na-sample tayo. So, ano na to ha? Dito muna tayo sa ano natin ha? Ito sa camera. Okay. Okay, example. Pag variables, kahit anong variables, except yung letter O, kasi namumukha lang siyang 0. Naririnig niyo ako, guys? Okay na yung signal ko? Kung may signal, uulitin natin. Okay, for example, 4. So, instead of D, baguhin mo na yung letters. So, letter C. 4C plus 5 over C is greater than to 3. So, paano natin isasagot yan? Ma'am, paano to pag nakita mo yung question? Medyo natatakot po kayo sa ganyan. Huwag kayo matakot, kaya nga mag-aaral ng mabuti. Huwag kayo matakot, kaya may step by step na kailangan natin sundin. Okay, so since yung step number 1 natin, may quiz pa ba bukas? Wala pa tayo quiz. Okay, step number 1, sabi nga daw, get 0 on one side of inequality. Kaso, pag nakikita mo, Andre ba 0? Hindi, di ba? Ang gagawin lang dyan, ipapasok mo yung positive 3 dito to make 0 po talaga ang pinakadulo. Naiintindihan? Parang ganitong process na to. So, 4C plus 5 over C, bakala kayo pag transposition method or APE, di ba positive yan? I-transpose mo yan sa kaliwa para maging negative 3. So, negative 3 is greater than 0. Ito yung step ng number 1. Gets nyo? Gets nyo ba? Step number 1 yan, ha? Ito po yung step number 1, pakibasa, ha? Okay? Hindi kayo nalilito. Masterin niyo yung mga, tama po kayo po, Shigiro. Thank you sa pag-follow ng account ko po, Shigiro. Aral na mabuti. Ano bang sunod? Step number 2, may problem po tayo. Ito medyo nahihirapan sila sa mga student na hindi nila alam mga basic math. So, find the LCD. Ang LCD po talaga, pero i-manual natin para alam natin. So, 4C plus 5. Teka. Okay, by the LCD is C po talaga. C. C divided by C, 1 times ganito. Ay di, copy na lang. So, 4C plus 5. Eto dito. C divided by 1, C. Times negative 3 is negative 3C. Gets? Is greater than to 0. Kung ayaw mo ng ganitong LCD, nahihirapan sila, gawin nyo, itong step by step na to. Kung ayaw mo ng gamitin to, instead of ganyan, or C plus 5 over C, lagay mo na lang ng, lagay mo na lang natin ng minus 3 over 1, tapos C over C. Nagets? Para the same of the denominator, di ba? Para ang target, yung denominator is magkakapareho para magkukumbine. Naiintindihan? At maraming nagsasabi yung negative sign na hindi nilalagay yung mga parentheses kasi namamali, hindi siya nakapag-distribute. So, make sure po talaga, pag may negative sign, guys, maglalagay po kayo ng parentheses para hindi kayo nahihirapan. Pag mali po talaga ang sagot niya. So, aral na mabuti. Nagets? So, ito pagagalawin natin. So, since distribute to, 4C plus 5. The same na po yung denominator. So, ano man po? So, ganito na lang. So, C na lang. So, negative 3C. So, the same lang naman dito. Ganoon. May tanong po kayo dito kung kayo nahihirapan. O, the same lang po yung ganyan. Kung ay maniwala,
Yung nagtatrust issue kayo, yung kakumpisa lang, ma'am, hindi ko mag-gets yung mga pinagagawa mo. Ito ko na nga, pinamanual ko na nga eh. Grabe naman po kayo. Yan. Susulatan ko na, baka makakaya naman. 3C and C. O, dito ha. Iwas na lang sa mga ganun. Ganun lang. So, ganun lang. The same lang po. Hindi, ganyan. The same lang po yung ganyan. O, combine items. Bahala na kayo. Brothers, thank you po sa pag-send ng batch po. Ba't po na nakasi yung 3 sa step number 3? Hindi, ano lang naman po yan. Ano to, parang panibagong technique lang to sa mga hindi nakakalam. Kung ayaw nila ng LCD bag, ganyan na lang po kayo. Pinapakita ko lang ali. Kung ayaw mo ng ganito, mag-manual po kayo. Pwede LCD, pwede yung mga technique ng ganyan para makita nila. Step number 2 pa tayo ha. O yan, okay. Kung man napapagalawin. Kung ayaw mo lang ito yung po-post natin. Step number, ano po yan? Step number 1. Ito yung step number 2. Step number 3, find the critical values. Ay, pero hindi pa tapos yan. Combined items yan, magiging ano na siya, magiging C plus 5/C is greater than to 0. Doon ang papasok ang critical values. Ay, thank you sa pag-send ng batch ng walang pangalan. Wala, ito lang. Ito na. Sandali lang guys, yung sinampay. Nagkala ko yun, commercial po tayo ha. Sabihin lang. Ginawa ko yung sampay kasi umulan. Okay. Okay na ba? Okay, sabihin viewers na wala na. Okay, share na lang po na like guys ha. Kayo lang naman eh. Okay. Ano ba step natin? Critical values of 4 tayo ng numerator and denominator step number 3 ha. Kasi paano natin malalaman yan? So, paano natin malalaman ang critical values nito? Ito yung number 3. So, C plus 5 is equal to 0. Transfer sa kabila, ang gets nyo na, is C is equal to negative 5. Tapos naman ang C, alam niyo naman pag C is equal to 0, paalala lang, kapag kasi, bawal kasi ang C is equal to 0 kasi undefined na po yung magiging sagot. So, wala po tayong magagawa. So, not equal to 0 at pati na rin yung not equal to 5. Ma'am, bakit kasi? Bakit naging hindi siya not equal sa negative 5? Ang trick po ito ni tinuro po ng YouTube channel ni Sir Isaias Dinsmali kasi kailangan may equal dito. Kaso wala naman siyang equal dito. So, wala. So,
hindi po siya included. Naintindihan? Kapag yung... Siyempre, nakalito siya. 150 lang. 150 lang. Tara, tara. Ano? Pasok kayo. Tara, Kaya, kailangan natin matandaan kasi hindi nyo kasi alam. Kapag yung greater than or less than is open circle. Gets nyo? Open circles. Open circle po tayo parang alam. Kapag yung greater than or equal to, less than or equal to, pag equal ito, is closed circle. Closed circle, ito included. Ay, mali. Ito not included. Not included kasi hindi po siya kasama. Ito naman sa closed circle is included. Highlight ko to para mas alam niyo yung mga ganyan ha. Since itong given na to, greater than lang, wala siyang equal, not included tayo. So, sa pag-graph nito, ang graph niya, so, step number 4 po tayo. Step number 4, mag-graph po tayo ng critical values sa number line natin. Paano? Ano ba ang mas mababa? Negative 5 or 0? Negative 5. Ay, lady ko sa pag-send na batch. Negative 5 ang pinakamababa dito. So, dito. Sa mga nagmamadali, ganito gumagawa ng number line. Dito ang negative 5, dito ang 0. Nagets? Okay na ba? Hindi ko gets, buti na lang tapos na kami sa GenMath. Hindi na lang mag-gets. Sabi niya mag-gets, so bakit hindi mag-gets? Ito ba yung given natin is greater than lang, di ba? Walang equal. Greater than lang. It means, etong symbol na to, open circle po siya, may butas. May butas yung mga yan. Gets nyo? Kasi, not included kasi, wala siyang equal dito. Kung ganito ang given na to. Kasi greater than lang naman yan eh, walang equal. O open circle not included kasi may butas. Yung topic ko parang jowa ko, complicated joke. Grabe ka naman. Oo nga, sana all complicated yung jowa mo. Paano pa kasi pag ganyan? Yes. Mag-share ka muna. Sige. Ayan, dyan. O, ano bang gagawin? Step number 4 to ha. Ito na yung number line natin. Naintindihan? Pag negative 5 siya, yung pinakamababa. Aralin nyo mabuti yung numberless pag hindi nyo kasi familiar. Ang yung pinakamalaki is 0. Ang gagawin natin dyan, step number 5, hanapin natin ang test interval natin. Ang ginawa ni Essayist James Maggie, sa kanya, yung sign lang kinukuha. Pag nagmamadali kayo. O, tama po kayo, Paul. Or substitute the value of x to the given para malaman include. Tama po kayo. Talakpakan natin si Paul. Tama. Buti, advance ka, Paul. Tama po kayo. Tama. So, substitute na natin yung value of x. Utos na ni Paul. So, maghanap po kayo ng critical values nito if malapit sa negative 5. So, mag-isip kayo. So, I think, negative 6. So, pwede yung sign, pwede yung test interval. Depende po sa kayo sinasabi ni Paul. So, para sa akin, so test point is negative 6. Kita niyo yung basa ko? Okay na ba? Okay, lapit natin. Okay. So, ang gagawin natin dyan, ito pagagalawin natin. Dito. Substitute lang naman yung letter C. So, negative 6 plus 5 over negative 6 is less than to 0. So, kayo na bahala mag-simplify. Di negative 1 over negative 6. Greater than ba siya sa 0? 1 over 6 is greater than to 0 ay true. Bakit true? Kasi, nag-true siya Teka lang, wait lang. Ang nangyari?
So, 1/6. Tama po kayo. Then, use sign table to see kung ano ang mga region na certified para sa assess. Tama po kayo, Paul. So, yan na lang. O, paano natin malalaman kung fraction and yung whole number? Magdi-divide kayo dito. So, 1 divide 6. Allergic po kayo doon sa decimal. So, 0. Cannot be yan, di ba? E di 0 yan. E di 1 yan. 4. E di mas mataas po yan. So, ano po? True po to. True. So, kung ayaw nyo ng ganin yan, kung ayaw mo ng ganito, mag-sign ka na lang. So, since ano po to, eto, negative over negative. Negative times negative is positive. Since positive yan, true po yan. So, pag positive na po, hindi naman porke for pag positive is nag-shade na. Hindi, depende sa cases. Yan. Ito na po yan, ha? O, ito, mas mataas to. So, kung gusto niyo yung continue, so, 6 yan, ha? O, infinite to, eh. Edi, 0.56 yan. So, ano to? Ay. Nananakit din ako. Yan, okay na po yan, no? So, positive yan. So, pag it means pag true yan, pag letter T, true po to, so check na po to. O, sunod naman, negative between 0. So, I think 1 na lang. Negative 1. So, negative 1. Critical points po tayo, ha? So, I copy negative 1 plus 5 over negative 1 is greater than to 0. It means talaga 4 yan over negative 1, edi negative 4 is greater than to 0. False yan kasi dapat yung 0 mas malaki. Mas malaki po yung 0 kasi sa negative 4. Kung titignan natin sa number line, ito po yung 0, ito po yung negative 4. Sino pa mauna? Sino pa mauna? Negative 4, negative 1, 0. Edi 0. Hindi ako gumagawa ng research paper. Hindi naman ako nagtapos ng college, eh. Hindi po ako makagawa ng research paper kasi kailangan pag research paper, nakapag-college ka rin. Engineer yan to, hello po, sir. Ano mas malaki, negative 4 or 0? 0, so yung pinakamalaki, siya yung pinakanauna. So, false yan. False to. It means, malito. Kasi hindi na magkasya, dito muna tayo. So, anong ba? 1 yan, ha? So, negative 1 po dito. Dito naman, yung 1. Kaso hindi na magkasya sa board, hindi na kaya ng ano to. So, 1 dito, imagine mo 1 plus 5 over 1. Edi 6 over 1. Edi ano na to? Is greater than to 0 ba? Question mark, question mark. 6 is greater than to 0? True po siya kasi mas malaki 6 kasi sa 0. So, true po to. So, ano po to? Negative po to. Ang sign natin is negative. Eh, kanina kasi, ito, positive over negative. Dito naman, positive over positive is positive. So, true po to. So, check na po to. Ang gagawin natin dyan, don't remove yung technique po sa pag-send ng batch po. O, ayan. Okay na tayo sa critical. Ano na tayo sa test interval natin. Kung ayaw man ng ganito, hindi kayo sanay sa mga ganyan, mag-plus sign po kayo para makita natin. So, since yung mga nag-check yan, kapag yung mga check, yung tinuro ni Assess James Mali, yung kapag ang check nito, it means siya yung magiging highlight ng underline natin. Ngayon, pag X, wala na tayo magagawa, hindi yan kasali. So, ang mapapansin natin, mag-underline po tayo dito. So, I use the, red. Para mas makita nila mga audience. Kapag may check, underline mo siya dito. Dito. Papili ito. Naintindihan? Paano natin yung interval? Depende sa teacher. Depende po sa teacher. Kasi mas patok ang interval, eh. Interval notation,
Pero ang ginusto nila, inequality. So, mag-inequality po tayo. Ang magiging sagot niya, eto pagagalingin natin, tsaka ito, wala na to, butas na to, wala, hindi na siya kasali. Ang gagawin lang natin dyan, so magiging sagot niya will be the x is less than to negative 5 or x is greater than to 0. Bakit may or? Kasi hiwalay po siya pag inequality. Pag or kasi hiwalay po, hiwalay. Naintindihan? Micaela, thank you sa pag-send ng batch ko. Kung ayaw na maselang teacher natin, kung ayaw nila ng inequality, bas ginusto nila interval. Pag ganitong cases na to, since negative 5 is x is less than to negative 5, dito po yun, papunta doon sa positive infinity. Sige, lagay natin, negative infinity dito, and positive infinity, kasi infinity malang katapusan yun eh. So, magiging interval notation natin, since not included na kaganitong given na to, is open parenthesis, negative infinity, and comma, negative 5, close parenthesis, union, pag union, yung para siyang letter U, kung pinag-aaralan niyo yung mga sa theory na nakaraan, aralin niyo. So, union, not included naman po siya, open parenthesis, 0, comma, positive infinity, pwede yung plus sign, pwede wala, depende sa discussion niya. So, ito naman magiging sagot natin sa example na ito. Naiintindihan guys? May natutunan? Sana may natutunan. Inom muna akong tubig, nalalaos din ako. Kaya mahirap talaga maging teacher. O, sige, screenshot niyo. Mag-screenshot. Inom muna akong tubig, ha. Okay na ba, guys? May tanong po kayo dito. Kasi pag-highlight po itong check na to, inyo yung pagagalawin natin. Step by step ng solution to. May problem po tayo dito sa ganito na to. Kasi hindi yung ganitong na to, hindi ko lang po siya ginagalaw to kasi binapanood ko to yung video niya sa Jess Malin. Kung ano yung nakasimplify na to, ginalaw to, ay yung pagagalawin para shortcut naman. Kung may maniwala, pwede ganito. Instead, ito yung magiging ano natin, pagagalawin natin. Ano lang. Kailan po ginagamit yung bracket po? Kapag may included po, lad. Kunwari, bracket ba? Pag bracket, ang given mo is eto. Susunod Vlad, makinig ka. Sa second example po tayo. Gusto mo naman pag bracket. Pag may bracket po siya, kapag ang given is greater than equal to, may equal, at yung less than equal to, close circle dyan, included po yan pag nagkakaroon ng questions. Naintindihan, Vlad? Pag parenthesis not included kapag ang given, eto. Kaya ako naglalagay nito kasi palandanda para hindi kayo mahihirapan. Sige, Brad, pag hindi mo mag-gets, second example po tayo. Inom mo na akong tubig. Nalalos na ako. Commercial break po tayo. Ano, Vlad, naiintindihan mo na? Nagets mo? Kung hindi na natin naiintindihan, second example po tayo, huminom na akong tubig. Okay, pag sa mga hindi nakaintindi, kapag ang given, wala siyang equal, not included, naiintindihan, ito po yan ha, open circuit, kaya may butas kasi not included. Pag sinabing included sa Tagalog, kasama. Pag not included, hindi kasama. Naiintindihan? Para na mabuti. Okay, nakapag-screenshot na ba ako, yo? Screenshot yung buburahin ko muna to. Okay, buburahin ko na to kasi hindi ko na kaya dito. Buburahin na natin to. Okay, buburahin ko natin to, ha? Para maano naman to. Okay, paki-screenshot niyo na okay naman ba?
Ipopost ko po yung mamaya after ako mag-live sa YouTube. Para mapapanood nyo sa mga hindi nanonood yung mga previous na live, okay? Kasi busy kayo sa mga daming yung ginagawa. Okay, second example para kay Vlad na hindi niya na mag-gets yung mga bracket, Moment of truth, pag hindi niyo na-gets, ito na. Thank you na lang kay Exercise Jeans Maling. Na-gets ko talaga yung tinuturo niya. Puti na lang, pag wala yan, nako, hindi ko na to itutuloy sa paglalive. Okay na tayo dito. So, dito na tayo sa second example. Kita nyo na? Parang medyo madilim, no? Okay, kung ayaw mo na, sasabi daw. Wait lang. Okay, ito yung pinakamadali, Walang solution to, Ito ang pinaka-basic lang po yun. Para kay Vlad. Okay, second example po tayo is x minus 3 over x plus 1 is less than or equal to. Hindi ako galit na ganun ako magsalita. 0. Sige, paano natin sasagot to? Paki-comment down below, 1 minuto. O sige, mag-comment ka, Vlad, kung ayaw mo. Pag hindi mo alam, manood ka ng magiging Vlad. Sir Oni, nandito ka, Sir Oni. Ano, Sir Oni? Gusto po? Ay, hello po, Sir Oni. Up ka dito. Hindi, charot lang, charot. Tama po kayo, Vlad. Find the critical values, palapakan natin. Ito po, Sir Oni. Unahin mo muna yung pagtuturo niyo sa pagiging teacher kasi busy po kayo. Dahil gino-joke lang kita, hindi kita ina-up. Mamad ka lang po kay Sir Oni kasi unahin niyo muna yung pagtuturo niyo kasi graduating po kayo, sir. Kaya mahirap talaga maging teacher. Okay. Wala pang pasok Monday seminar. Sige, ano ba tanong? Ito po yung tanong, Sir Oni. X minus 3 over x plus 1 is less than or equal to 0. Rational inequalities po tayo. Alam ni Sir Oni yan. F of x po yan. Hindi po. Hindi po siyang function, Red. Ang ipinag-uusapan yan is rational inequalities. Hindi po siya rational function. Meron na po ako sa dati kong video yung rational function. Ni-discuss ko na po yan. Ano po next? Sige, malalaman natin. Okay, step by step po tayo para kay Vlad. So, since wala na po tayong gagawin yung mga simplify, so nakasimplify na po yan, ang gagawin natin dyan, kukunin natin yung mga numerator at denominator and critical values natin. Tama po kay Vlad. So, since ito, numerator, x minus 3 is equal to 0 daw, at yung x plus 1 is equal to 0, mindset mo na lang po, negative 3, di ba? Change the sign. Hindi magiging, 3. Transpose sa kabila, ay sa kaliwa. Para maging positive 3. Napakadali. Pero, ingat lang po kayo, maraming nagkakamali. Nandito sila. Nakalimutan kong agad yung equation, Nakalimutan daw. Ayan lang. So, eto, di ba positive ba? Magiging negative. Transpose sa kabila. Transpose sa kanan. Sanay naman ako sa kaliwa. Ano ba kaliwa nito? Alam mo, turo yung math teacher ko ng high school, is equal to negative 1. Ay, nako, paalala, pag ganito, undefined na po yun. Kasi pag kinapin mo yung negative 1 plus 1 is 0, is undefined na po yun. Is not equal to 1. Pero, akala mo lang pag not equal to 0, hindi. Ang clue nito, kapag numerator, kapag nakikita mo ng equal sign, is included. Naiintindihan? Included. Brand, ganun lang yun. I-relate ko lang sa iyo, Brand, ha? Etong critical values nito, included. Pag included, kasama. Ay, nako. Sa mga slow naman dyan, ito na po. Okay? Ay! X minus 1, tama po kayo, X minus 1. Ganun ang pag-solve. Turuan ko kayo mag-algebraic, Ano nang gagawin? Kaso, ang denominator bawal kasi maging undefined yung sagot. As alam naman ni Sir Oni yan. So, eto, butas na po yan kasi
magiging 0/0 indeterminate pag nag-aaral ka ng calculus. Yun. Pero iba, undefined na po yung magiging sagot. Ang gagawin natin dyan ay number lines. So, number lines po tayo. Alin ba ang mas maliit? Negative 1, di ba? So, negative 1 dito at yung positive 3 or 3 na lang. Nasa kwarto, Nay? Sa kwarto mo. Ayan. Ito yan, sigurado. Ito yung mga basa. Yan. Alam ko na ihalo mo yung images. Hindi. Muna kayo. O, anong gagawin? 0. 0 baka open circle. Palapakan natin si Red. Since not equal to negative 1, not included kasi hindi po siya kasama. So, imamark ko siya has open. Ingatan lang po kayo sa ganyan, ha? Makakanila lang kapag ganito is lahat is included. Mali. Kasi ang problema sa denominator, kapag denominator, bawal to kasi pag sinubstitute mo yung negative 1 plus 1 is equal to 0, undefined yung maging sagot. So, yung negative 1 may butas yan. Pero naman kapag yung 3 equal dito, ito po, may sign. So, included po yan. Ito ang magiging clue. Pag hindi nyo na-gets, ito magiging clue. Kung wala yan, lahat yan butas. So, since yung 3 natin, included. So I use the, kulay black na close circle. So, included kasi may equal sign. Kung wala, lahat yan butas. Naintindihan? Aral na mabuti. Kukuha ng number sa katabi na negative 1. Tama po kayo, tama. Sa katabi na 1. So, advance. Naalala ko na ulit. Naalala mo na. Anong gagawin? Siyempre, test interval, di ba? Depende. Pwede naman substitute, pwede naman plus sign. Kaya sanay na kay isosceles smalling. So, ang gagawin natin dyan, sige, etong clue. So, paalala ko lang, take a note, pag hindi nyo kasi naiintindihan, undefined na ang maging sagot kapag yung denominator, 0/0, undefined na po ito. Ano lang ha? Araw na mabuti. So, yung katabi na negative 1, mag-isip kayo, ang bahala kayo sa buhay nyo. Okay, so I think, sa test point po tayo, is negative 2. Okay, substitute lang. Ito pagkagalawin natin. Yeah. So, negative 2, negative 2 minus 3 over negative 2 plus 1 is less than or equal to 0. So, kayo na bahala pag-set yung sagot dyan, anong x such the x elements of all real numbers less than 3 except to negative 1. Alam niyo ba yung undefined pag nagdi-divide sa 0, madali lang po ipag. Ayoko na mag-proof, Sir Oni, ikaw po yung maging master. Pag proof pinag-uusapan, hindi ko ba talaga ma-train. Tama po kayo, Sir Oni, kapag such of ang pinag-uusapan natin is range and domain in range, kapag yung rational number, except yung mga given is depende po sa cases. Pero yung proving, hindi ko po talaga masasabi. Agas lang daw, sabi ni Sir Oni. Nagagawin kayo na mag-simplify, di negative 5 over negative 1. So, kung ayaw mo ng ganito, negative over negative. Negative times negative, positive. So, magiging 5 is less than or equal to 0. Nawawala din ako. Kailangan marunong ko po kayo mag-compare na malaki o maliit. Kunwari, for example, yung baboy na mataba doon sa baboy na mapayat. Ano yung ang mas matimbang? Baboy na mataba or baboy na mapayat? Joke lang. Gets nyo? Gets nyo ba? O pag hindi nyo na-gets, Red, ikaw sumugod, lad. Ano mas matimbang? Baboy na mataba or baboy na payat? Sino ba mas mabigat? Baboy na mataba or baboy na payat? Comment down below. Kaya mag-comment kayo. Yung tama po kayo, Red. Malapakan natin.
since, parang ganun na din sa inequality. Kung magko-compare po kayo nung elementary, alam niyo yung greater than, less than, or equal, nung elementary, basic math ito, doon ang papasok ng ganito. Pero ang problema, equal. Dread. Oh, isipin niyo na lang yung baboy na mataba, mas malamang kaysa sa baboy na mapayat. Hindi ko minamang ka. Okay, so, ang tanong, 5 is less than or equal to 0? True ba siya o false? Comment down below. Sige, mag-up po kayo. True ba siya o false? Comment down below. Wala na yata siya. True, ang galing naman ni Red. Ha? Sure po kayo, Red? Ano nangyari, Red? False na. Tamang-tama po kayo. Like, ay. Sabi ko na nga ba, wala ka pa sa logic. Then, dito. Oh my God! Hindi nyo kasi alam ng concept ng mataba compared to sa mapayat. Bakit true? Ano yung 0? Pag 0, wala. Yung 5, pinakamalaki. Isipin nyo, ano yung i-compare natin? 5 lapis o walang lapis? Comment down below. Ano mas malamang? 5 lapis o walang lapis? Comment down below. Sige, mag-comment kayo. Alin ang mas matimbang? Ano yung mas marami? 5 lapis o walang lapis? Comment down below. Ano, hindi niya na kasi naintindi yung inequality nung elementary comment down. 5 lapis, ano mas malamang? Ano mas marami? 5 lapis o walang lapis? Pag walang lapis, as in, wala. Bakit naging true? Tama. Ha? Alin bang mas malamang? Walang lapis o 5 lapis? Oh my God! Oh my God, problem. So, false yan. Bakit false? Mali ang statement nito. False yan. Bakit false? Oh, bakit false? Oh, dapat sana 5 is greater than to 0. Kasi mas malaki ang 5 kaysa sa 0, pero false po tayo. So, ganito ang statement niya. Oh. Di pa yung 5 is greater than sana ng 0? True po yan. Kaso, itong question na to, so false yan. So, it means mali po to. Yan. May test B po ba yun dyan? Meron na po rin. Meron pa. Ito, hindi pa tayo tapos. Kung ayaw mo ng ganyan, so, pag hindi kayo sanay sa pag-substitute, pwede titignan natin yung mga signs since positive is less than or equal to 0. So, false yan is X. Ganun lang. Okay, sunod naman po tayo ay pwede naman 0, pwede naman 1, depende kayo. So, 0. So, substitute lang naman dito. No, 0 minus 3 over 0 plus 1 is less than or equal to 0. Negative 3 over 1 is less than or equal to 0. Negative 3 is less than to 0. Parang ganun na din. 0 minus 3. Meron na po sa video ko din. Sa YouTube channel ko, yung Arithmetic and Geometry Sequence. Meron akong ganyan. Bakit ako sa'yo mamaya? Okay, ito na po yung solution True po yan, like my, galing. Kapag negative 3 is less than to 0. Ang problem may negative, may nagkaka-problem. Parang ganun na din sa paglamangan ng baboy or yung baboy ng mapayat, yung baboy ng mataba. Ganun na rin to. True po yan kasi ano mas malaki? Yung 0. Ang problema, may problem po tayo sa number line. Negative 1, negative 2, negative 3. Kung siya yung mauna, siya yung magiging true. Pag mali ang statement, mali ang talaga statement. Ang mauna, 0, siya yung pinakamalaki. Ang yung negative 3, siya yung pinakamaliit. So, true po to. So, true po yan. Ito po yan. Negative over positive is negative.
So, true. So, kasama po siya. Yan. Dali. Okay naman, na-gets ba? Dito naman, so, dito, ay, so, mas malapit sa 3, mas malapit sa 3. So, I think 4. 4 dito. 4 minus 3 over 4 plus 1 is less than or equal to 0. Wala na sa Sir Ronnie. Ano na. Nalilito po na po ako. Nalilito na daw siya. Saka na dito. Up ka dito. Ano? Ay, di ka. Negative 1 over 5. Tama po kayo. Sige lang ano. 1. 1 over 5 dapat. 1 over 5. Kasi 4 minus 3, ano manguna kasi 4 as a positive sign. Pero ang operation is minus. Yan. Ano pa siya? True ba siya o false? Comment down below. Hello po, letter A. I'm Ate Jelay. Okay. Oh, sis. Medyo nahihirapan. False? Are you sure? False po yan? False po yan? False po? Ang galing talaga ni Like Mike. Okay, so teka lang sa positive. So, positive plus positive is positive. Ito, yan. So, false yan. Bakit? Kasi pag hindi nyo alam, ito, pag di-divide ko, so 1 divided by 5, cannot be yan. So, ano mas malaki? Di ba 0 yan? Ito yung 0.2. So, mas malaki ang 0.2 kaysa sa 0. So, false to. Yan. So, mali yan. Ito. Since may check na po yan, kita nyo ba? Parang hindi masyado makita. So, ganyan, ang gagawin lang natin dyan, kapag may check nito, ayun yung magiging sakop natin sa interval test or inequality test. Naiintindihan? So, yun yung makukuha natin yung final answer natin. Kapag may check, ayun yung magiging highlighter natin. Ayun yung kukunin natin na sagot natin. Sa graph na tong nag-given na to. Ano magiging inequalities natin? Depende po sa picture. Ang magiging sagot natin, so will be D. Kasi, pag pinagsama yung negative 1 between 3, so magiging inequality will be na negative 1. Since not included, less than po kasi not included yung negative 1. Negative 1 is less than 2x is greater than or equal to 3. Bakit may equal? Kasi included po siya, kasama po siya. So, ito na po yung magiging inequality natin. Kung ayaw ng ganito, ang mas higher ng sa 0 is positive 1. Yes po, tama po kayo, like Mike. That's correct. Ang matatalo na sa zeros ay lahat ng negative terms. Tama po kayo, that's correct, like Mike. Medyo nalilito si Red. Turuan mo na siya yung mga concept niya. Tama po kayo. Mas higher na po yung 0 yung mga positive numbers. Tama. Mas na matatalo yung mga zeros ay negative numbers. Kaya mababa dito, yun na. Tama po kayo, like Mike. Panakot na. Ano yung na nasaan? Ha? Ano yung dyan Kaya ito? may pagkatapos na ako mag-live. Ano yung dyan ito na nasaan? Hindi ko alam. Maya nang. Isang problem ba po? Sige, isang problem lang. So, ayaw mo ng inequality, pwede namang interval notation. So, ganito pag interval notation, since ang negative 1 that included, hindi po kasama, open parenthesis po tayo. So, open parenthesis negative 1, comma, yung 3 included, kasama po siya, close bracket. So, close bracket. So, ito may magiging interval notation natin. Ito po yung negative, Hanapin mo dyan, hanapin mo. Sige lang. Sige na, sige. Sige. Maghanap ka. Yan. Ito yung magiging sagot natin. So, screenshot nyo. Pag screenshot, isang problem pa. Sige, isang problem pa. Gusto nila yung mga included. Hay, naku, Merian. Buhay to.
Saan po ba, ma'am, ako nagkulang? Sa ka pa nagkulang, kulang ka ata sa mga training, kaya practice ka muna. Sa ka pa nagkulang, ikaw nga, tinatanong iwan Okay, pahinga muna ako na hinalamunan ng Dahil malakas ang boses mo. ng isang minuto, Dapat yan, yung, para makapag-screenshot. yung lang, yung wala. Ito. Tayo. Ang malakas ang boses mo. Sa problem pa? Sige. Gusto niyo yung mas challenging? Grabe naman. Post ko po yan after ako mag-live sa TikTok. So, ipapost ko po yan sa YouTube pag hindi niyo kasi napanood yung mga live. Okay na ba? Nakapag-screenshot na kayo? So, dito naman na tayo sa kabila. So, okay na po yan. Okay, so another example po tayo dito, ha? Ayan, mga step by step. Step number 1 hanggang 5. Pag hindi nyo kasi naintindihan. So, screenshot nyo ito. Yung thank you sa pag-send ng badge po. Thank you sa pag-share ng like. Yan. Okay, another sample po tayo, ha? Okay na ba yung signal ko? Ito na po, hindi ko na ibubura yung ganyan, ha? Sa pa-problem, sige. Pero included, para makita naman ni Vlad, kasi nahihirapan siya. Okay, another example po tayo, ha? Okay, sagot na lang po yung tanong, ha? Okay, so 2x over x minus 4 is greater than pa rin. So, greater than or equal to 1. Hala ka, ang hirap naman nito. Okay, sagot ka lang. Wala. Seven viewers na, nawala na. Kung ano yung ginawa ko, yun ang gagawin. Napakadali lang naman. Sobrang dali-dali. Akala nila pag cross multiply, mali. Kailangan yung dulo is equal to 0. Is 0 po talaga ang dulo. Magko-comparison pa ba pag 2x? Hindi po. So, LCD muna, red. Hindi po siya magko-compromise. Magko-compromise ka po siya kapag yung pinakadulo is 0, ay kaso may negative 1. So, magsisimplify ka pa ulit, red. Na. Okay, step number 1. Kaso ang problema may 1, kailangan yung pinakadulo is 0. So, nagulat naman ako sa slap ng iklaw, Okay, so transpose sa kabila to, in logic, edi maging 2x over x minus 4 is, transpose sa kaliwa, magiging negative 1 is, greater than or equal to 0. Ito na ba magiging yan? So, medyo nahihirapan sila sa pagganyan. Find the LCD. So, LCD, pero ayaw mo ng LCD kasi the same of denominator. Ang gagawin natin dyan, 2x over x minus 4 minus 1 over 1 na lang para makita x minus 4 over x minus 4. Then, simplify. Di magiging muna to. Di magiging 2x over x minus 4 minus x minus 4 over x minus 1. So, the same of denominator, pero paalala lang kasi pag may negative, pag walang parenthesis,
Mali na po ang magiging sagot nyo. Bakit pa naiiba ang answer kapag nagtatranspose? Para papalabasin natin to, para pumasok dito sa loob. Blood. Di ba positive bond, change na sign, pag nagtatranspose, magiging negative bond. Kailangan yung pinakadulo is 0 po talaga, blood. Negets? Ganun yan. So, 2x. Okay, the same of denominator, may na pagagalawin natin. 2x, ito, distribute property yan na. Pag walang negative, naku, mali na agad. So, maraming student na namamali kapag may negative sign. Kaya, ingat na lang po kayo. Kaya, mali ang pag-uwi sa pag-combine, walang negative sign, walang parenthesis. So, negative times positive x is negative x, negative times negative is negative, positive 4. Positive 4. So, combine like terms, di x, 2x minus x, combine like this is x plus 4 over x plus x minus 4 is greater than or equal to 0. Yan na po. Yes po, pwede naman, pwede, ha? Negative 1 lang yan, negative 1. Di ba positive to, blood? Positive 1, transpose sa kabila, ay sa kanan. Ito, negative 1 na to. Ito na yun. Kung depende sa positive 1 yung given, magiging negative 1 yun. Positive 1, choose na sign, negative 1. Pero ito, so, positive 1, magiging negative 1. Transpose lang lang. Yun lang. Bakit po naiiba? Bakit po naiiba? Kasi doon ang papasok ang zeros, di ba, blood? Saan na napunta yung 2x mo? Wala pa. Kinapi ko lang yung 2x. Kasi ang problema nito, itong case na to, finding the LCD po yan. LCD po to. Pero hindi kayo sanay sa LCD, ito na lang magiging ganito. Kung ayaw nyo, finding the LCD, pwede naman. Ito yun. Ito yung LCD. Pag hindi kayo sanay, ito yung katapat niyan. Over 1. Yan. 2x minus x. Yan. May parenthesis. Ito lang ha. Hindi niya talaga mag-gets eh. Yan. Alas the same lang po siya. Pinapi ko lang yung 2x lang. Ay, Sir AJ, hello po. Yan na po. Kasi ang target kasi sa given, kaso yung pinakadulo is 1, kailangan dulo yan is 0. Kaya tumagawa ko na para may positive 1, para maging negative 1. Para may iba naman. X minus 4? Tama po kayo, x minus 4 rin. Ito na po, maging natin. Ito yung magiging pangalawang given natin. Kasi nakasimplify na to. Kung itong problem, hindi kagaya dito sa kabila, matrabaho to kasi masisimplify ka pa. Kasi hindi naman siya pinakadulo is 0. Ito naman, para mas madali, critical values lang po talaga to. Ito, so hindi siya matrabaho. Magte-test point ka pa, ito, hindi, ang haba talaga, Kaya kailangan lang talaga ng konting pasensya po talaga kasi ang live natin, hindi naging madali. Gets? Alam ang gagawin. So, kukunin natin yung critical values natin. So, dito, hindi naman kasi sa board. So, x plus 4 is equal to 0. Dx, di ba positive 4, change the sign. Transpose sa kanan para maging negative 4. Yun lang. Pero, x minus 4 is equal to 0. Ano na to? Positive 4. Pero, paalala lang, kapag yung denominator ay hindi po siya mag-i-equal sa 0, not included. Pero yung numerator, since meron po siyang equal sign, nag-iiba yung sign, blood. Tama. Babalik agad yung APE mo, blood para baka pag-aral ka mo po. Pag commercial sige yung numerator natin, since ang given natin is greater than or equal, kasi may equal, may line dito. So, included po siya. Hindi po siya mag-equal sa negative 4 kasi included. Ang magiging graph natin,
Ano yung mas mababa? Negative 4, di ba? Negative 4 and 4. Pero yung 4, not included kayo, open circle po tayo. Gets? Yung negative 4, since numerator po kasi yung ito, x plus 4 is included. So, closed circle po tayo kasi kasama po siya. Kasi may equal size po siya. Ganun lang. Okay? Gets? Tama po kayo, Red. 0/0 undefined. Tama po kayo. Undefined po yung maging sagot. Okay? Okay, so commercial po tayo para kay Vlad. So, Kasi yung layo ko na. yan. Yan lang may binakantay. Ay, wag ka magmura. May mabiolate pa tayo. Ay, pagpasensya mo na nanay ko. Ha? Binabantay, lumayan sa naman. Lumayas, okay. Ayak na. Okay, so habang inaaral natin yung mga critical, so papalikan natin kay Vlad. Kasi hindi niya kasi alam ang transposition method at APE. So for example, let's say 2x plus 1. O kunwari lang nga Vlad, pag hindi niya kasi alam transposition. So x plus 1 is equal to 0. But way back muna tayo sa APE. Nakikita niyo mga Vlad? Para may papalabas natin yung positive 1, APE po tayo. So, addition property of equality. So, mag-a-add ka ng negative 1 on both sides para matanggal to eliminate of positive 1. Vlad. E di magiging x equal to negative 1. Yun lang. Or kaya pag ayaw mo ng computation, original po yung maging computation. Kapag may transposition method, ano yan, technique yung sa mga estudyante. Para mapapadali tayo. Kung ayaw mo ng ganito, x plus 1 is equal to 0. Etong positive 1, papalabasin mo dito, transpose sa kanan, positive yan magiging x equal to negative 1. Parang naibang side. Ganun lang. Yan, tama po kayo. Transpose negative or positive, it depends sa side. Ganun lang. Ay, nandito si JC. Hello po, JC. Ito yung panibagong master natin, si JC, palapakan natin. Ano po kayo? Engineer student po kayo? Negative 1/9, hindi pa tayo tapos dyan, Red. Wait na. Ito, naalala mo na, Ay, grade 11, grabe ka naman, grade 11. Grade 11 po kayo, sir. STEM student ata siguro to. Pero nagtuturo siya ng calculus. Palapakan natin. Pag-subscribe na si JC. Ito po yung APE, Vlad, APE, addition property of equality. Ito, transposition. Transposition. Okay. Ano naman na, Vlad? Naiintindihan mo na? Naiibang side. Okay. O, dito muna tayo. Tapos na yung commercial break natin. Ang gagawin natin dyan, kuha ko kayo ng mga test point. Dito. Ay, mag-use ka pala, Red. Okay, mag-isip po kayo na mas malapit sa negative 4. Kumukulog na, takot pa naman ako sa lumi. Kopya din ako sa astrophobia, kaya ganun. So, yung, natin, test point natin. So, I think is, negative 5. So, test point tayo kayo. Hindi kasi yung board ko eh. So, dito muna tayo sa baba. So, test point is negative 5. Negative 5. So, dito, kung ano yung pagagalaw, huwag mo ito gagalawin yung original given. Pero, pwede naman ganun kung complicated kayo. Pero pag nagmamadali ka, ito yung pagagalawin natin. So, dito, yeah. So, negative 5 plus 4 over negative 5 plus 4 is greater than or equal to 0. Okay, pwede namang assign. Makukuha sign, di ba? Pwede po na negative point test po. Hindi po pwede, Vlad. Yung mas malapit lang. Hindi po yung negative 4. Isip po kayo. Negative 4 yung magiging given, pero yung pinakamalapit lang. Pwede naman negative 3 pinakamalapit. Pwede negative 2 pa, pero para malapit. Yung negative 4 given na po yung Vlad. Hindi po pwede yung negative 4 maging test point. Pero mag-isip po kayo na mas malapit.
mas malapit sa negative 4. Halimbawa, negative 3, negative 2, or whatever, bahala ka po kayo sa buhay nyo. Di ba po included yung solution? Included po ang solution ang negative 4 kasi ang denominator natin dito, x plus 4, yung numerator is included kasi may equal sign. May equal sign, okay? Kung walang ganitong given na to, lahat yung butas not included. Negative 4, okay? Ganun lang yun. So, anong gagawin natin dyan? And continue natin. Okay, negative 1 over... Taka lang. Sandali lang. Apay pala to. Sige, wait lang ha. Negative, ano to? Negative pala to, sorry. I'm sorry. Mali lang. So, negative 9 yan. E di, positive, negative times negative is positive. E di, 1 over 9 yan. So, greater than pa siya sa 0. Tanong ko, greater than pa siya sa 0? Check po siya, so true. So, it means kasama po siya. Ma'am, bakit? Kasi, 1 divided by 9 is the 0 or laki. Bakit magbawas siya kung included siya sa solution? Blood. Kasi, ang bawal lang dyan, kapag ang question is greater than equal, kapag yung denominator is not of the part of the included, kasi ang denominator, 0 over 0 po siya ang magiging sagot natin. So, hindi po kasama yung denominator ang given natin. Kaya, nagka-open circle siya. Kapag pwede na lang kapag tanong dito, pag denominator, not included na po. Pero na maging numerator, included po siya. Kapag ang question, kunwari, 2x over x minus 4 is less than 2, less than 0, lahat yung butas. So, itong numerator, denominator not included kasi wala siyang equal sign. Yun. Ganun yan. Magkaiba po tayo. Okay, so true po to kasi pag nag-divide tayo, 1 divide by 9. Ayoko na. So, 0 tapos, di 9 yan. Di 1. Ano mas malaki? 0 or 0.1? 0.1 kasi mas malaki ang 0.1 kaysa 0. So, ang statement is greater than. So, true po to. Ganun na. Sunod naman doon ay 0. Okay, yung negative 4 between 4, mag-isip kayo, pwede naman 3, pwede naman 2, pwede naman 1, pwede 0, bahala kayo sa buhay. Pwede yung negative 3, pwede. So, I think, para mas malapit, 0 na lang. So, 0, okay? 0 plus 4 over 0 minus 4 is greater than or equal to 0 is 4 over negative 4 or negative 1 is greater than or equal to 0. False yan. Kasi sabi daw po na nagko-comment, mas maliit na po yung negative number kaysa sa whole number. So, mas malaki ang 0 dito. Okay? So, false po yan. So, mali po to. Okay, dito naman, so, ganito na to. So, may mas malapit sa 4. Pwede naman 5, pwede 6, pwede 7, whatever. Pahalang po kayo sa buhay nyo. Copy na lang. So, copy na lang. Dito, ito yung positive times negative. Positive times negative. Negative po to. Ito naman, negative times negative is positive, diba? May sign lang naman, diba? Ito naman, so, pwede naman 5 as malapit sa 4. Pwede 5, pwede 6, or whatever, bahala kayo. Mag-isip kayo. Testing point lang naman po to, diba? So, 5. Ang testing point natin, I think, 5. So, 5 plus 4 over 5 minus 4, edi 9 over 1 yan. Is greater than or equal to 0, edi 9 is greater than or equal to 0, true po to. Kasi mas malaki na yun kaysa sa 0. So, check po siya. Okay? Ang gagawin natin, kapag may check, yun yung magiging sagot natin. Yun yung magiging sagot natin. Yun lang. Kaya, ang gagawin natin dito,
eto, kung may check, yun yung magiging underline natin, yung magiging highlight natin. Yan. Ganun lang. Sa magiging inequality natin, ang inequality natin ay yung, so inequality natin is x. Kaso, ang problema, hiwalay po siya. Sa magiging inequality natin, mag-OR po tayo. Is x is less than or equal to negative 4, or, kasi pag OR is hiwalay. Or, x is greater than to 4. Bakit may equal? Kasi included po siya. X is less than to negative 4 or equal to negative 4. Bakit may equal? Kasi included po siya. Kung walang equal sign, not included po to. Nagets? Ulitin ko. X is less than or equal to negative 4 kasi kasali po siya o kasama po siya. Or, x is greater than to 4, hindi siya included kasi wala siyang equal sign. Ulitin ko. Less than or equal to negative 4 kasi included. Yun na pag inequality. Kung ayaw na ng interval, masela ang teacher nyo. So, maging interval, so will be the open parenthesis negative infinity. Ito yung negative infinity, di ba? Ito yung positive infinity. So, negative infinity, comma, negative 4, close bracket, kasi included. Ito na po yun. Union, yung capital U, union, open parenthesis, 4, comma, positive infinity, pwede yung ganyan, pwede wala. So, din yung magiging tamang answer natin. May tanong po kayo dito, commercial break muna tayo dito, ha? Okay na ba? Ganitong cases na to. So, yan na, pinaano ko na, ha? Na-example muna tayo. Mamang hirap to. Okay, paano kapag factorize na? So, x squared. X squared plus 2x minus a over x plus 2 is greater than 2, 0. Greater than lang, ha? Hindi po yung kasama. Nagets nyo? Sige, pakisagot in 1 minute. I-edit ko yung mamaya yung sa CapCut to eh. Ang haba. Hindi ko naman pwede yung baka ma-violate, baka maan pa. Yes po, GenMat po yung curse slide. Okay, so popost ko po yung after ako mag-live, post ko po yan sa YouTube, okay? Huwag kayong mag-alala. So, paano itong i-graph in rational inequalities? Okay, so, ang problema, may problem po tayo. Ito, factorable to, ito hindi. So, kailangan natin factor yung numerator. So, alam niyo naman kapag gumamit tayo ng AC method, so, nag-post ako doon sa YouTube. AC method or anything on X, alam niyo na. Okay, so, factor of the numerator is, alam niyo na, is x plus 4 and x minus 2 over x plus 2. Yan, di ba? So, in critical values, x plus 4 and is equal to 0, hindi magiging sagot niya will be the, will be the x is equal to negative 4. Dito naman, x minus 2 is equal to 0, x equal to 2. Pero, akala nila pag ganyan, dahan-dahan kayo sa pag-analyze, ha? X plus 2 is equal to 0. Denominator po yun. Ito po yung numerator. Ito po yung denominator. X equal to negative 2. So, akala nila included. Hindi naman pala. Ang question kasi is greater than lang. Yung lahat yung butas. Not included. Kasi ang given is greater than. Kung merong ganyan, ay yung magiging denominator natin. Ito yung magiging included natin. Kasi kapag may equal sign, ito namang given na to is greater than lang. So, lahat yung butas.
Ano bang gagawin natin? Eh, syempre, number lines po tayo. Alin ba ang mas mababa? Negative 4. Negative 4, negative 2, at yung positive 2. Tatlo yan ha. Lahat yung butas kasi greater than lang. Ito po yung information na hindi nyo kasi naintindihan. Ito, kailangan natin malaman yung mga information pag hindi nyo kasi naintindihan. Not included. Pag not included, hindi po siya kasama. Kasi kapag ang given is greater than at yung less than. Wala siyang equal sign. Pag may equal sign, included. Naintindihan? Sige, screenshot nyo. Lahat yung butas ha. Lahat yung butas. So, ito yung butas, 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 not included. Ito po yung magiging sign. Aral na mabuti. O yan, di ba? Aral na yung mabuti. O ano ba gagawin natin? So, kumuha po kayo ng testing point dito na mas malapit sa negative 4. So, I think, pwede naman negative 5, pwede naman negative 6, o whatever, mag-isip kayo. So, I think, so, negative 5. So, test point, negative 5. Substitute lang, ito po yung gagawin natin. Negative 5 plus 4. Hirap. Pagka exercise decimal, may kinukuha sign na para mas madali. Ano gagawin? E di, negative 1. Negative 7. Negative 3. Hindi multiply. Pag hindi nyo kasi pinag-aralan yung rules of integers, balikan nyo. Elementary algebra yan. Eh baka mayroon sa grade 7. Ewan ko ba, talagang mahina sila sa mga pagdating sa mga basic. Talagang mapapahirap po tayo. So, negative 7 over 3 is greater than to 0 po siya. True or false? False. Kasi 7 divided by 3, 2.1 yun. Eh, 0 po. Kaso negative po yan. Kaso negative. So, magiging false na yan. So, false to. So, magiging sign niya will be the negative. So, positive times negative, negative. So, false yan. Bakit? Kasi negative 2.1, negative 2.1 is greater than to 0. False yan. Kapag mali ang statement nito. Kapag yung negative 2.1 is less than to 0, greater than pala ha. Ito po yung false, ito po yung true kapag yung statement to. Naintindihan? Ganun lang. So, false po yan. Pa naman, false yan, so mali po to. Ito naman, saan na ba ako? Negative 3, pwede negative 3, in between negative 3, negative 3, pwede naman negative, hindi naman pwede. So, negative 3 pwede. Kung nasanay ka sa decimal, negative 3.5, pwede naman. So, in between lang po talaga. So, I think negative 3 po tayo. So, dito, negative 3 plus 4. Negative 3 minus 2. Over negative 3 plus 2. Then, simplify. Negative 1 times negative 5. Negative 1. So, 5 over negative 1, negative 5 is greater than pa siya sa 1. Is greater than pa siya sa 0. So, false ulit. So, ano po to? Teka. O nga, negative pala to. Sorry. Teka, sandali lang. Parang mali ang statement dito. So, mali pala. So, hindi to positive pala. So, negative plus 4. Mali pala. Negative pala to. So, negative. So, positive to. So, 5 is greater than to 0 po siya. True. Kasi mas malaki yung 5 kaysa sa 0. So, negative times negative, hindi positive yan. So, true po siya. So, kasama po siya. It's me, Archie. Nandito ka. Ina po. So, sunod naman to. Parang hindi magkasya. Wala na tayong space. Dito naman, in between negative 2 and 2, pwede naman 0, pwede naman ang 1. So, I think 0 na para mas madali. Oh! Teka, burahin ko muna to. Wala na tayong space kasi
Hindi naman talaga kalaki yan yung whiteboard ko. Yan, okay? So, yan. Pag 0, kita nyo na. Okay, 0. 0, quantity of 0 plus 4. 0 minus 2 over 0 plus 2. So, intake 4, negative 2, 2, negative 8 over 2 is negative 4 is greater than ba siya sa 0? False yan. Kasi negative, mas matatalo negative number doon po sa whole number. So, false yan. So, negative times positive is negative. So, false yan, mali po to. Sunod naman is, pwede naman ang between of 3, 4, or whatever, bahala kayo. Ito, pwede naman yung 3, pwede naman ang 4, pwede whatever, bahala kayo. So, fighting, dito na muna tayo sa ano natin, paikot-ikot tayo ng camera. Hindi na magkasya sa whiteboard ko eh. So, I think 5. I think, sorry pala, 3. Iba-iba yung pagtingin ko dito ha. 3 plus 4, 3 minus 2 over 3 plus 2. 7, 1, 5, 7 over 5 is greater than ba siya sa 0? Ano, tapakitanong na lang po guys. Greater than ba siya sa 0? True po siya. So, positive times positive is positive. So, bakit siya kasi 7 divided by 5? 1. So, 1.5, edi 1.5 is greater than to 0. So, malaki po yan. Ito yun. Mas malaki na po ito. Yeah. Mas malaki ang 1.5 kaysa 0. So, true po siya. Ito. Ito malaki. So, true po siya. Kasama po siya. Ito. So, magiging sagot dito sa given na to ay mag-shaded po tayo mga check natin. Ayun yung makukuha natin yung inequalities natin or yung intervals. So, I should be red na marker. So, magkakaroon po tayo ng union kasi hiwalay. Or po yan. Okay? So, magiging sagot natin, so will be the negative 4 is greater than 2x. Bakit greater than? Kasi not included po yan. Lahat yung mga yan. X is greater than 2, negative 2, or x is, negative 4 is less than 2x is less than 2 negative 2. Wala po siyang equal sign kasi not included. Or x is greater than 2, 2. Kung ayaw ng inequality, kung maselan ang teacher nyo, ay Sir Matutelo po, kung maselan teacher nyo, pwede naman magkaka-union po tayo is negative 4, open parenthesis negative 4. Bakit open parenthesis? Kasi not included. Hindi siya kasama. Comma, negative 2, close parenthesis, hindi siya kasama. Union, open parenthesis 2, comma, positive infinity, close parenthesis. So, ito yung magiging sagot natin sa equation na to. Sa given na to. Yan. Okay na ba guys? Naintindihan? Sige, pag-screenshot na lang po yung sagot niya. Kaso, ang layo naman ng whiteboard eh. Yan. Ito na. Okay, parang ang boring-boring naman ng ganito na to. Okay. Since naman yung given kasi, rational kasi, ito yung numerator, polynomial. Ito, polynomial din. Pero yung pag binasa niyo yung mga restriction of polynomial, ararin niya para alam niyo yung mga restriction of polynomial na ito. Para din na tayo nahihirapan. Okay?
Another example po tayo. Nawala na yata yung ano. Miss natin. Mababa na. Wala na. Wala na yata nag-send ng mga badge. Kaya mo na. So, last, nag-given na po tayo kasi magpapahinga yung lalamunan ko. Wala na bang iba? Wala na, parang nakakasawa ng ganito. Ibahin na lang natin to. Wala nang iba. Ay, wala na po kayong ibang masabi dito. Ano to, parang factorable kasi yan. Ito naman, mas challenging to. Cancel out ng mga to. Madali lang yan. Okay, erase ko na to, ha? Okay, dito muna tayo sa ano natin. Okay. Okay, so last given na to para matapos ng live natin. So bukas hindi na ako magla-live kasi pahinga. Ako naman ako, nagpapahinga. So ito naman, paalala to, mas mahirap to. So x squared minus 3x minus 4 over x squared minus 8x. Ganito magsulat ng 8 nung teacher ko. Grabe, para sa akin nagsulat yung 8 ko pag gano'n. Sa kanya naman ganito, parang dikit-dikit, parang pinatang ng 2 bato. Kung may nanonood yata ng 7 viewers, ayos na, parang natutunan. Hindi ko na kailangan magpasikap. Plus 16 is less than 0. Ano ko? Not included na naman. Okay, so yan. Hindi ko na papatagalin pa. Ang gagawin natin dyan, so kailangan ito i-factorable yung mga bawat na to, numerator, denominator. So kung babalikan yung AC method, balikan nyo sa YouTube channel ko, okay? X minus 4 and x plus 1 over x minus 4 x minus 4. Cancel out ito. Ayun yung magiging ano natin. Yung magiging second equation natin. Pag original, pag nakaka-copy kayo ng original, kapag kukuha po kayo ng test score, pwede naman ganito. Kaso, ang tagal. Ang haba-haba ng proseso. Dito ka na lang dito. So, x plus 1 over x minus 4 is less than to 0. Ito yung pagagalawin natin. So, kukunin natin yung critical values natin. So, x plus 1 is equal to 0. X equal to negative 1. Trans ko sa kanan. Numerator to. Ito yung denominator. Kasi, syempre, pag less than, wala siyang equal sign, less than lang, lahat yung butas. Nagets? Okay, lahat yung butas not included to, not included. Kasi, ito yun. At lalo na yung denominator, 0 over 0 or undefined. Pero na kapag numerator, hindi na lahat ng ganito. Pero yung pagkakataon, kapag yung is numerator, nag-include lang siya. Nagets? Hey boy siya, hello po. Ganun lang. So, lahat yung butas. Ang gagawin natin dyan, so number line po tayo. So, mas mababa yung negative 1 at yung 4. So, yan. Lahat yung butas. So, open circle po tayo, open circle. Ganun lang. Napakasimple. So, test point po tayo. Ito yung pagkagalawin natin. So, test point po tayo ay mas malapit sa negative 1. Pwede naman negative 2, negative 3, and whatever, bahala kayo. So, negative 2 sa para mas malapit. So, negative 2 plus 1 over negative 2 minus 4 is less than 0. And then, simplify. Negative 1 over negative 6. Is less than or equal, is less than to 0 lang. 1 over 6 is less than pa siya sa 0. False yan. Negative times negative is positive. Bakit less than to, false po yan? Kasi pag dinivide mo yung 1 divided by 6 is 0. anything something. Ganun yun. So, false po siya. So, malapit. Kapag tayo maniwala, mag-divide tayo. So, 1 divided by 6. Napakadali.
0. 5 dito, 5 dito, at 0. Hindi, ano na? 1. Hindi 4 yan. Magdagdag ka pa. Hindi, 36 yan. Hindi, walang katapusan. Hindi, ano na daw, what is something, 0.17, may rakot pa yan. Hindi, isip, paulit-ulit yan. O, mas malaki yung 0.17 kaysa sa 0. So, lesson po siya, false yan. So, malang statement, false yan. Yan. Malito. So, sunod naman, 0. Pwede naman 0, pwede ang 2, pwede naman ang 3. Basta malapit in between negative 1 and 4, pag-sit kayo. So, I think 0 para mas hindi hassle. 0. So, 0 plus 1 over 0 minus 4 is less than 0. 1 over negative 2. Negative 1/2 is less than pa siya sa 0. Is true. Mas malaking 0, mas talo pa yung negative number. So, true po siya. So, yeah. So, true po siya. Check po siya. Sunod naman, basta ito para makapag-live na, para mahihinip po kayo. So, pwede na mas malapit yung 4, pwede 5, pwede 6, pwede 7, whatever, bahala kayo. So, 5 plus 1 over 5 minus 2 is less than 0. 6 over 3 is less than 0. So, 6 over 3 is 2 over 0. So, less than ba siya sa 0 ang questions? So, false yan. Mali. So, positive times negative is positive. Yan. So, false yan. Mali po to. So, magiging shaded natin, guys, yung check natin, yun yung magiging kukunin natin ng final answer natin. Pag may check. Get? Ganun lang. So, between to mga to, yan. Anong gagawin? So, ito yung kukunin natin. Since negative 1 between 4, ano magiging sagot natin? So, magiging sagot natin between negative 1 and 4. So, magiging sagot natin in inequality, negative 1. Hindi po tayo pwede ganyan, aral kayo mabuti ha. Minsan kasi pag baliktad yung ganitong sitwasyon, imbis na ganyan, i-open natin, hindi, mali. Kailangan marunong po kayo mag-confirm. So, negative 1 is less than 2x is less than 2, 4. Ito yung inequality natin. Kung ayaw mo ng ganyan, pwede interval notation. So, lahat yan included. So, open parenthesis, negative 1, 4, close parenthesis. Ito yung magiging final answer natin. Yan, ang final answer natin. So, panapakan natin. Natapos na natin yung live natin. Okay na ba tayo, guys? So, paki-screenshot na lang po. Oh, yan. So, after ako mag-end ng live, post ko po yun sa YouTube, ha? Thank you po lang po sa mga nag-reviews dyan, kahit hindi na kailangan pagpapasin. Ako yung nalalaos na yung lalambunan ko. Okay, so, maraming salamat to sa mga manonood lang dyan at sa pag-send ng batch. We love you na lang po. Okay, so next day na lang po tayo. Sa next day na lang po. Hindi ko na alam kung ano yung discussion ko eh. Pwede sana mga rational function. Sasagutan natin sa PC. Ayusin natin doon sa TikTok Live. Okay lang, pag wala, mag-whiteboard na lang po tayo. Okay, natapos na natin ang live. I'm sure na magpapahinga muna kayo. Okay lang po ba? Kumain na muna kayo pag nagutom lang po kayo sa live, ha? Okay, see you on the next day in TikTok Live Math Studio po. Okay, see you on the next day in Math Tutorial Live Studio po or live streaming. Okay, ingat kayo at magandang hapon po sa inyo lahat. God bless po. Bye-bye na po ha. Mag-live na po ako. Hanap na kayo ng iba ha. Bye-bye. Ingat kayo at mag-aral na mabuti. Yun lang. Abangan na lang po sa my day ko yung mga next day po yung mga discussion. Magpa-request po kayo doon sa
message ko kasi. Babay lang po. Ako ba yung nalalaos na? Thank you!